Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion. At bago tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for this day, Panginoon. Kahit na lang po namin pagod kami for this week, nandiyan po kayo, Panginoon, na nagbibigay po sa amin ng lakas, Panginoon. Lord, kapag kami ay namumblema, Panginoon, na may magsilbi itong salita or yung scripture nyo na maging kalakasan po namin at may apply po namin ito sa aming buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. We pray, Lord God, for our loved ones. We pray, Lord God, for each other, Panginoon, na manguna, pumigit na kayo sa aming buhay. Sa Panginoon Jesus, tapos sa paglalangin po namin. Amen at amen. Yan po. So muli, good morning po or magandang araw po sa ating lahat. So ang ating devotion po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalms chapter 68 verse 1 to 10. And I will read it sa NIV version. Pero babasahin ko lang po ang ating key verse for today ay matatagpuan po sa verse 5. So babasahin ko po ito. A father to the fatherless, a defender of widow, is God in His holy dwelling. So blessed are we sa pagkabasa po ng ating banal na kasulatan. So ang Psalm 68 or Psalm 68 ay isang powerful na paalala kung gaano kalakas, kabuti at ka-faithful ang Diyos sa kanyang mga anak. Or especially to us, 'di ba? Makikita natin dito na kapag kumilos po ang Diyos ay walang makakapigil po sa kanya. Ang kalaban ay nagkakawatak-watak or masisira, pero ang mga taong nagtitiwala po sa kanya ay nagagalak at nagdiriwang. Minsan po kasi sa buhay ay feeling po natin mag-isa tayo eh. May mga panahon na parang walang nakakaintindi sa atin or nakakaintindi sa inyo or walang tumutulong or para bang ang bigat ng pakiramdam mo or ang bigat ng laban na pinagtatagumpayan mo, di ba? Mabigat yung laban na pinagtatagumpayan mo. Pero dito sa passage na ito ay pinapakita po ng Diyos na hindi niya pinabayaan ang mga mahihina. Okay, nakakalungkot man or mga nalulungkot or nangangailangan, siya ang father to the fatherless, di ba? At defender of widow. Meaning, espesyal sa puso ng ating Panginoong Diyos sa mga taong sugatan, di ba? Taong mapag-isa, broken, or pakiramdam nila abandoned, di ba? Abandoned sila. Makikita rin natin sa verse 7 to 10 if you're going to read it, di ba? Na ang Diyos ay hindi lang nakaupo sa langit. Siya ay kumikilos para sa kanyang bayan. Yan, pinapangunahan niya ang Israel sa wilderness, di ba? Especially they spent 40 years, di ba? Nasa wilderness. Padala siya ng ulan para palakasin sila, nag-provide ng kanilang pangangailangan, yung mana, yung pagkain, ganun din ang Diyos sa atin ngayon. Kahit dumaan tayo sa wilderness moments ng buhay, problema sa pamilya, finances, 'di ba, sa ministry, sa trabaho, sa relationship, personal struggles, ay kasama pa rin po natin ang Panginoong Diyos. Hindi man agad natin makikita ang sagot or gumagalaw, 'di ba? Or natutulog ba ang Diyos? 'Di ba, may kanta po noon. 'Di ba? Pero sa totoo lang, gumagalaw po ang Diyos behind the scene. Siya pa rin ang provider, protector, at sustainer po sa ating mga buhay. So what we've learned from the scripture or what we've learned from the message ng ating Panginoon. Number one po niyan, kapag kasama po ang ating Diyos ay hindi ka nag-iisa. You'll never be alone, di ba? No man is an island. May mga tao mang umalis, may mga pagkakataong feeling nating walang support, pero hindi tayo iniwan po ng ating Panginoong Diyos. Siya ang Ama ng ulila, tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Pangalawa, ang Diyos ay kumikilos para sa kanyang mga anak. Hindi passive ang Diyos eh. Siya ang gumagawa ng paraan, nagbibigay ng provision, at gumagabay kahit hindi natin napapansin. Pangatlo, ang tamang response sa kabutihan po ng ating Diyos ay rejoice, di ba? Rejoicing and trust. Sa gitna ng problema, matututo pa rin tayo magpuri at magtiwala. Dahil ang Diyos na tumulong noon ay siya pa rin Diyos na tumutulong
ngayon. So, sa Psalms chapter 68, yan, verse 1 to 10, or sa scripture pong ito, ay reminder po na ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal. Kaya niyang talunin ang mga anumang laban na kinakaharap po natin. At hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak or tayong mga anak kapag pakiramdam natin na mahina tayo o nag-iisa, tandaan po natin ang Diyos ay malapit sa broken-hearted. At siya ang nagbibigay po ng lakas at provision sa tamang panahon. Kaya today, instead na puro takot or fear nangunguna po sa atin or pag-aalala, piliin po natin magtiwala po sa ating Diyos dahil ang Diyos ang nag-lead sa kanyang bayan. Noon ay siya pa rin ang Diyos na gumagabay sa atin ngayon. So tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat dahil ikaw ay mabuti at tapat sa aming mga buhay. Salamat dahil kahit minsan pakiramdam namin ay mahina kami or nag-iisa, Lord, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming protector, provider at ama na lagi nag-aalala sa amin. Panginoon, turuan mo po kami magtiwala sa inyo. Kahit hindi namin nakikita agad ang sagot, bigyan mo kami ng lakas sa bawat laban at kapayapaan sa gitna ng problema, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging joyful at faithful sa bawat session ng aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal at presensya sa pang-araw-araw, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, tupot sa mo dalangin po namin. Amen at amen. Muli po, God bless us all sa ating